Okay, ito. Magandang araw sa ating lahat dyan mga kapwa ko mga kagrasa. Ito naman tayo sa pagsisir ng kalaman. Ito ay tungkol sa isang motor na TMX 155 CDI mga kagrasa. Okay, ito troubleshoot natin para malaman natin kung ano talaga ang problema ng motor na ito mga kagrasa. Ito tingnan natin kung may lalabas ng power. Okay, walang lalabas, bigla namang lalabas at parang abnormal kasi ang bilis-bilis ng kanyang pag-jump ng kuryente sa kanyang chassis. Okay, ito buksan natin yung cover para tingnan natin yung CDI mga kagrasa. Para malaman natin kung ano talagang problema ng motor na ito mga kagrasa. Okay mga kagrasa, itong CDI na ito is stock pa lang mga kagrasa, original pa lang. Okay, since ang sabi ng may-ari is umandar naman siya matino at paglipas ng ilang minuto is bigla na siyang nawawalan ng tuno ng kanyang andar is nagagaralgal, nagbabackfire. At pag binibiritan mo ng accelerator is nawawala ng puwersa, nawawala rin ng tuno sa kanyang carburetor. Hindi ka makabirit ng kanyang accelerator. Okay, ito putulin mo natin yung wire na black na may lining na white itong sa wire ng CDI dahil ito ang patungo sa kanyang ignition switch. Baka may ground mga kagrasa o may naglo-lose connection. Pero sabi ng may-ari is mayroon namang panahon na makabirit rin siya sa kanyang accelerator. Pero pag nakatakbo na siya ng 1 to 2 kilometers, ang sabi niya hindi na siya makabirit ng kanyang accelerator. Ito, ilalagay muna natin yung spark plug at subukan natin siyang pandarin. Obserbahin natin muna yung motor ng mga ilang minuto kung talaga bang mawala siya sa kanyang tono. Kung sa tuwing tayo ay nag-accelerate is hindi na ba siya wala na bang power. Kasi mahirap itong trouble na to. Mas mabuti pa yung isang motor na hindi umandar kasi madali lang ito troubleshoot. Okay, ito. Umandar siya at makabirit naman ang kanyang accelerator. Pero i-obserbahan muna natin siya mga ilang minuto baka babalik siya sa kanyang anyo o na hindi na tayo makabirit. Kasi pag hindi natin isi-sure itong trouble na to is baka pag abot sa daan ng ating customer is bigla na naman siyang bumabalik sa kanyang pagluluko mga kagrasa. At paglipas ng 2 to 3 minutes. Okay, ito mga kagrasa binibirit ko. Ito ang kanyang sitwasyon. Hindi ka talaga maka-accelerate, makabirit ng kanyang accelerator. Okay, ito, tingnan natin kung anong problema nito. Susukatin natin ng tester ang kanyang primary coil o kanyang pulser mga kagrasa. Kung ano talaga ang sanhi, kung ano ang may problema mga kagrasa. Okay, narinig nyo, ang sabi ng mga ari, baka yung susian yung may sala mga kagrasa. Pero okay naman, pinutol ko na yung black na may lining na white. Kaya wala nang duda, pupunta na ako sa primary coil at sa kanyang pulser. Sukatin natin ang tester. Okay, ito, ang tester nyo ay isit nyo lang sa 2 ohms. Para kunin natin yung resistance, yung kanyang primary coil. Yung black na may lining na red, ito tusok nyo lang yung positive probe ng tester, yung red color wire ng galing tester. Para malaman natin kung ano ba talaga ang sanhi nito. Okay, pwesto muna natin yung ating tester para makita sa harap ng kamera para makikita nyo mga kagrasa. Okay, itong test probe is itusok nyo lang dyan sa black na may lining na red. Galing ito ng primary coil mga kagrasa. At itong kulay black na negative probe ng tester is itusok nyo lang dyan sa may kulay na green na galing sa kanyang stator. Kasi yan ang ground galing sa kanyang stator. O ito, paiba-iba ang kanyang reading. Ibig sabihin may naka-grounded o may sunog na sa ilalim. Okay, ito kunin natin ang resistance ang kanyang pulser. Same procedure lang sa tester. Ang kulay red na putis probe ng tester is itusok nyo sa kulay blue na may lining ng white. Kasi ito ang galing sa kanyang pulser. Ang kulay itim naman ng tester is idikit nyo lang sa chassis. Okay, ito ang kanyang reading. 271 k ohms. Ito mga grasa, ito ay okay lang. Okay, ito buksan natin ang takip ng flywheel para malalaman natin kung ano talaga ang nandun sa ilalim. Okay, ito buksan natin itong 6mm na bolts gamit ang 6mm na T-wrench mga kagrasa. Itong trouble na ito mga grasa, hindi kayanin ito ng test light mga grasa, kaya gumamit tayo ng tester kasi kapag test light lang puro ang gamit natin is hindi ito malalaman kung ano talaga ang sanhi kasi hindi makakuha ng resistance ang test light mga kagrasa. Okay, ito mga grasa, sungkitin natin ng ating T-wrench mga grasa, itong bolt na sa ilalim kasi mahirap. Ito mga grasa, kita nyo, may tumatagas na parang ice cream mga grasa. Yung kulay puti ito, yan. Ito, ibig sabihin yan is talagang nag-grounded talaga yung primary. Ito sa sitwasyon ito is ang oil at saka yung tubig is naghalo doon sa loob. Kaya may lumalabas ito parang ice cream. O mga grasa, tingnan natin. Tingnan natin yung cover kung ano talaga, ang dami. Ito na talaga ang sanhi kung bakit nag-grounded yung primary coil natin. Ito.
Mga grasa, kita nyo ito. Parang ice cream na natutunaw. Ito mga grasa, kung hindi tayo gumamit ng tester, hindi natin malalaman ito. Okay, sa ganito, kailangan na magpalit ng oil seal seat sa flywheel. At ito ang sabi ng aking customer. Ang sabi ng aking customer is, yun ba ang dahilan kung bakit taga-grounded yung kanyang primary? Kung bakit hindi siya makabirit ng kanyang accelerator. Okay, yun talaga ang dahilan. Sa ganitong sitwasyon is kailangan magpalit tayo ng oil seal sa flywheel yung seat mga kakagrasa. Okay, tanggalin muna natin bago natin ito i-rewind itong primary coil. Okay, ito tanggalin natin ang lock nut ng flywheel at huwag kalimutan na tanggalin itong lock washer sa loob bago natin ilagay yung ating puller na pangtanggal ng flywheel. Okay, ito ang flywheel puller mga kagrasa. First, sa pagpasok ng puller mga grasa sa flywheel is iikot lang sa pamagitan ng kamay baka ma-vertical yung thread mga grasa, maglulos thread. Then, dahan-dahan lang sa pag-ikot ng tools mga grasa baka mag-expand yung thread ng crankshaft. Okay, ito yan, tanggal na mga grasa. Dahil pag nag-expand yung crankshaft mga grasa, mahirapan tayo sa pagbalik ng kanyang lock nut. Okay, ito tanggalin natin itong stator coil kasi nagre-rewind din ako ng primary coil mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang stator coil. Tatanggalin natin yung stator holder mga grasa kasi nagli-leak yung oil. Magpalit tayo ng oil seal dahil ito ang dahilan sa pagkabasted ng kanyang primary coil mga grasa. Okay, ito yung stator bracket yung pinupunasan ko. Tanggalin natin ito at palitan natin ito ng oil seal para hindi na mag-leaking yung oil. Okay, ito ang kanyang bagong oil seal at o-ring. Ilalagay na natin ito. Okay, ito ang kanyang oil seal. Okay, diba sa likod dito dyan yung ikakabit ang stator. Dapat yan, pag naglagay kayo, dapat nakaharap sa'yo yan yung oil seal. Yung may spring mga kagrasa. Kasi pag nabaliktad yun is tatagas talaga yung oil. Then ito ang kanyang o-ring. Ilagay lang dyan. Okay, ito tanggalin natin itong pin ng cam lobe. Kasi may o-ring dyan at palitan natin ang o-ring na yan. Note sa pagtanggal nito is siguraduhin natin na hindi mahulog ang washer na ito. Dapat kasabay ang washer nito sa pagbunot natin sa pin ng cam lobe. Okay, ito rin tanggalin natin ito gamit ang 10mm na T-wrench. Ito ay 6mm na bolt kasi may o-ring dyan. Ito, papalitan natin itong o-ring na ito. Okay, ito. Since tapos itong napalitan ng mga oil seal at o-ring is ibabalik natin itong ating mga tinatanggal mga kagrasa. Mga kagrasa, pamili na ng bago ng stator coil yung may-ari mga kagrasa. Kasi yung may-ari is nagmamadali siya kasi malayo pa ang kanyang uuwian. Kaya ito ikakabit lang natin yung bago niyang binili na stator. Next time mga grasa, ituturo ko sa inyo kung paano mag-rewind itong primary coil mga grasa. Kasi pag i-rewind ko pa ito is talagang abutan ang mayari ng gabi. At mga almost 20 to 25 kilometers pa ang kanyang uuwian mga grasa. Okay, since tapos ito yung ikabit ang stator is ito ibabalik natin itong flywheel na to. Note sa pagbalik is dandahan lang baka malustrid yung nut ng crankshaft. At tapos nito mga grasa is i-testing natin ito kung wala na ba, hindi na ba siya pupugak at makabirit na ba tayo mga grasa. Okay, titingnan natin kung may labas bang kuryente sa kanyang high tension wire. Okay, ito subukan natin kung may labas bang kuryente sa kanyang high tension wire. Okay, yan, mayroon nang lalabas. Okay, ito mga grasa, subukan natin itong paandarin. Okay, ito mga grasa, subukan natin itong paandarin. Okay. Okay mga grasa, ito na. Umandar na siya. At ito na, makabirit na rin tayo mga grasa. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo sa video nito. At wala man akong ibang hard, hindi magpa-share lang sa inyo ng kalaman. Ako po ay inyong subaybayan. Huwag niyong kalimutan, Greg Chan po mga kagrasa.